Pakisabi nga po sa katabi, huwag kang tutulog, may demerit tayo pag natulog ka. Yan. Sige, sabihin mo sa katabi mo. Yan. So, ayun po, ngayon pong hapon na ito, in behalf po ng ating Pastor Leo, Pastor Celsin, Ate Rachel, magandang hapon po sa inyong lahat. And ito nga po yung topic natin, Divine Reverence in Worship. So bago po tayo magsimula, manalangin muna po tayo. Yes, Lord God, hallelujah Jesus, hallelujah Father, O God, we worship you, we glorify your name, Panginoon. Lord, patuloy po kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, kung ano pa man po yung nakikita mong mali sa amin, Lord God, kung ano po yung nagawa namin kasalanan, patuloy na patawarin mo po kami, Panginoon, Lord God Jesus. At Lord, sa hapon na ito, patuloy na malaya kang makakilos sa buhay ng bawat isa. At patuloy po namin winawasak lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng distraction, Panginoon, pagkaantok, patuloy namin itong winawasak, Panginoon. And we pray sa hapon na ito, Lord God, Lord God, ma-receive namin yung message mo ng buong-buo, maintindihan po namin yung mensahe mo, Panginoon, at ma-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po. Dalangin po namin, Panginoon. Lord God, ngayon pa lang, samahan mo na kami ng yung banal mong presensya, Panginoon. Maramdaman na ng bawat isa ang presensya mo at ang pagkilos mo sa hapong ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, ibigay po natin yung the best na palakpak para sa Diyos na buhay. So, ito nga po yung nabigay na topic sa atin, Divine Reverence in Worship. Pero bago po yan, ano nga po bang ibig sabihin ng Divine Reverence? Pag sinabi po nating reverence, deep respect for someone or something. Pag sinabi po nating reverence, mataas na antas na pagrespeto sa isang tao, sa isang bagay. So yun daw po yung reverence, mataas na level ng pagrespeto. Halimbawa po sa school, sino po ba yung nire-respect natin sa school? Halimbawa yung principal, nakasalubong natin sa school. Ano po bang ginagawa natin pag nakasalubong natin yung principal sa school? Diba, bumabati tayo, minsan yumuyuko pa tayo, diba? Good morning po ma'am, good morning po sir. So diba, nandun yung respeto natin, di ba? Sa mga hari, di ba? Pag may nakasalubong na hari, di ba? Minsan yumuyuko pa, bumabate. Nandun yung matinding pagrespeto. Ano po? So yun daw po yung ibig sabihin ng reverence. Mataas na level ng pagrespeto. Amen? So, sabi nga po dito, ang reverence sa Panginoon ay nangangahulugan ng malalim at taos-pusong paggalang sa Diyos. Amen? Di ba lagi natin sinasabi na pakinggan ko nga sa preaching, gawin nating best friend si Lord. Pero i-balance daw natin, baka mamaya para tropa na lang natin si Lord. Pag tayo nakikipag-usap sa Kanya, Lord, sabi mo, ganito, di ba? Bakit ganito, Lord? Hindi nangyari. Ano nangyari, Lord? Bakit ganon? Baka ganon na tayo makipag-usap kay Lord, di ba? Parang tinagawa na lang nating tropa ang Panginoon. So sabi nga po, dapat magkaroon tayo ng divine reverence sa Panginoon. Dapat nandun yung mataas na pagrespeto natin sa Diyos. Kung yung principal nga, kung yung teacher nga, nare-respeto na natin, paano pa kaya yung Panginoon? So dapat nandun yung mataas na pagrespeto natin sa Panginoon. Na hindi natin ginagawa lang tropa-tropa ang Panginoon. Diyos po siya. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. So dapat po, nandun po yung mataas na pagrespeto sa Panginoon. Sino po dito yung nagbibigay respect sa Panginoon? Amen? So, ayun po, huwag po natin kakalimutan yan. Nairespeto lagi yung Panginoon, igalang po natin ang Panginoong Diyos natin. Amen? And, ayun po, pumunta po tayo sa ating theme verse. Sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 9. Basahin po natin. Noong taong namatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh, na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa. At 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok
Sinabi, kawawa ako sapagkat ako isang makasalanan at mula sa isang layong makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos, may isang seraphim sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis ang iyong mga kasalanan. At narinig ko at tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. So yan po ang ating text verse. Ano po sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 9. And ito po ang ating title sa hapong ito, Worship God with Reverence. Amen? So paano ba natin masasamba ang Panginoon na may reverence, na may paggalang? Amen? So ano po ang kailangan natin gawin? Amen? Sabi nga, ang reverence, mataas na level na pagrespeto sa Panginoon. Bakit kailangan irespeto ang Panginoon? Kasi siya ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Amen? And paano nga po ba natin ma-worship si God ng may reverence? Bago po yun, sino po dito yung matagal ng Christian? Yung sanay na mag-praise and worship. Taas pong kamay. Sige ba, taas pong kamay. Yung sanay na mag-praise and worship. Amen. Sino po dito yung bago? Bago pa lang. Hindi madalas nakaka-attend ng Sunday service. Sige ba, taas niyo po yung kamay niyo. Amen. So gusto ko po kayong tanongin, ano po yung pakiramdam ng habang nagpe-praise and worship kayo sa Panginoon, habang nag-worship sa Panginoon, ano po ang pakiramdam? Ano po ba mga kasagot? Recitation? Ano po ang pakiramdam? Di mo ba napakasaya sa pakiramdam? Hindi mo ma-express, di ba? Lalo na pag nasa ilalim ka ng presensya ng Panginoon. Amen? Ipagpapalit mo ba yon? Yung presensya ng Panginoon? Pag naramdaman mo na yon? Pag naranasan mo na yon? Amen? So, hindi po. At sino po dito yung excited na maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen? Taas po natin yung kamay natin. Sino po dito yung excited na maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen? After po nitong ating topic, i-ready po natin yung puso't isipan natin kasi po mag-worship po tayo sa Panginoon. Amen? Sino po dito yung mag-worship sa Panginoon? Amen? So ayan po, i-ready nyo po yung puso nyo sa ating pagsamba sa Panginoon. And sabi nga po, worship God with reverence. So paano po ba natin ma-worship si God na may paggalang? Number one po, kailangan nating maintindihan ang kabanalan ng Diyos. Amen? Kailangan nating maintindihan. Kailangan nating kilalanin. Kailangan nating kilalanin yung kabanalan ng Diyos. Amen? Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Ano pong sabi dito sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 3? Noong taon na mamatay si Haring Osias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang suotan ay nakalatag sa buong templo. May mga seraphim sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak, 2 ang nakatakip sa mukha, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. And base po doon sa napakinggan kong preaching at base po doon sa pag-aaral ko, base daw po sa cultural background, kapag daw po inulit ng 3 beses yung salita, ito daw po ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng kabanalan. So dito po sa verse 3, 3 beses pong inulit, banal, banal, banal ang Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun? Sobra, sobra, sobrang banal ng Panginoon. Amen? So napakabanal po ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nun? Ni minsan walang bahid ng kasalanan ang Panginoon. Ni minsan hindi siya nagkasala. Ni minsan hindi nagkamali ang Panginoon. Ni minsan hindi siya nakagawa ng masama. Ganun po kabanal ang ating Panginoon. Amen? Kahit po siya ay nabuhay dito sa lupa, nagkatawang tao, talagang eto, nakaramdam siya ng antok, nakaramdam siya ng gutom. Ganun po yung naranasan ng ating Panginoon.
Amen? Pero kahit na siya ay nagkatawang tao, katulad natin, hindi siya nagkasala. Amen? Kahit po nung siya ay nag 40 days fasting. Amen? Nung nag 40 days fasting po siya, tinukso siya ni Satanas. Di ba ikaw ang Diyos? Sabi ni Satanas, gawin mo nga tinapay itong bato. Pero hindi po siya nagpatukso kay Satanas. Ano po sabi niya? Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namamutawi sa salita ng Diyos. Amen? So, ganun po kabanal ang ating Panginoon. Ni minsan, hindi siya nagkasala, hindi po siya nagkamali. Amen? So, sobrang banal po ng ating Panginoon. And habang pinag-aaralan ko nga po ito, naramdaman ko po talagang hindi ako karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Nakakahiya po sa harapan ng Panginoon. Kasi minsan meron tayong nagagawang hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi ka aya-aya. Ano po tayo? Tayong lahat. Meron tayong nagagawang mali sa harapan ng Panginoon. Alam nating mali, patuloy pa rin natin ginagawa. At hindi po nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Bakit po nakakahiya? Kasi banal po ang ating Diyos. Banal po ang ating pinaglilingkuran. Banal po ang ating sinasamba. Sabi nga po dito sa Awit 145 verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin niya ay kalakip ang masagana niyang awa. Sabi po dyan, matuwid si Yahweh sa lahat ng kanyang ginagawa. Amen? So, walang bahid ng kasalanan, hindi nagkakamali. So, sobrang banal po ng ating Panginoon. Amen? So, sabi nga mo dito sa Leviticus chapter 11 verse 44, panatilihin niyong malinis ang inyong sarili, sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Amen? Para po masamba natin ang Diyos na may paggalang, na may pagrespeto, dapat tayo po pinapanatili din nating banal ang ating mga sarili. Dahil ang ating Diyos ay banal. Amen? Baka po mamaya, nag-worship na tayo, servant tayo ng Lord, or matagal na tayo sa church, bakit tayo sa church, lalapit tayo sa Panginoon, meron pala tayong ginagawang hindi kaaya-aya. Mamaya nakakapanood pala tayo ng hindi nakakalugod sa Panginoon. Meron tayong nasasabi na hindi kaaya-aya sa pandinig ng Panginoon. Isipin po natin para kung masampo po natin ang Diyos na may respeto, dapat po panatilihin natin o sikapin natin maging banal din sa harapan ng Panginoon. Alam ko po mahirap talikuran yung mga kasalanan, mahirap baguhin. Pero pag nandiyan po yung matinding pagrespeto natin sa Panginoon, pipilitin natin, na masamba ang Diyos ng may paggalang sa pamagitan ng pagbago ng buhay. Sa pamagitan ng pagpapakumbaba sa Panginoon at pagsunod sa Kanya. Amen? So, ayun po, sabi nga po dito, kasi po sa Old Testament, nung way ng pagsamba nila, bago sila makasamba sa Panginoon, bago sila sumamba sa Panginoon, nag-aalay muna sila ng mga tupa, ng mga hayop, bago sila makalapit sa presensya ng Panginoon. Bakit sila nag-aalay ng mga tupa, ng mga hayop? Upang, ialay yon upang sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Kasi ayaw nilang lumapit sa Panginoon nung marumi sila. Ganun po nila nire-respeto ang kabanalan ng Diyos. Amen? Kaya di ba pag nagpe-pray tayo, ano po yung inuuna natin? Di ba humingi muna tayo ng tawad sa Panginoon bago tayo humingi sa Kanya? Di ba yun yung pray? Ganun po yung tamang way ng pagpe-pray. Hingi muna tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi nakakaya lumapit sa Panginoon nang hindi tayo malinis. At sabi nga, ang kasalanan na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Hindi tayo maririnig ng Panginoon kung tayo ay makasalanan. Ano po? Kaya nga sa prayer natin, hihingi muna tayo ng tawad, di ba? Tapos, saka tayo magpe-pray kung ano yung gusto natin ipag-pray sa Panginoon. Nung sa Old Testament, ganun po yung ginagawa nila. Bago silang magpuri sa Panginoon, naghahandog muna sila ng alay para sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan. Ano po? So tayo din po, kung gusto nating masamba talaga ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen? Panatilihin po nating banal ang ating mga sarili. Sikapin po nating magbago. Amen? And sabi nga po dito, halimbawa po sa Exodus chapter 3, verse 4 to 6.
Nang malapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh. Buhat siya nagliliyab ng punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises sa kanyang mukha sapagkat natakot siyang tumingin sa Diyos. Amen? Nung tinawag ng Lord si Moises, di ba? Moises, Moises, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag kang lumapit. Hubarin mo yung sandalyas. Ano po yung sinisimbolo dito sa paghubad ng sandalyas ni Moises? Ano po sumisimbolo dito? Sinisimbolo po nito yung pagpapakumbaba. Amen? Pagpapakumbaba, ano po? Na tayo ay makasalanan. Amen? Na hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya may hubad yung sandalyas. At ano pa po? Pag-iwan dun sa karumihan. Amen? Hindi po tayo pwedeng lumapit sa Diyos na tayo ay makasalanan. Nalalapit tayo sa presensya niya na tayo ay makasalanan. Kaya pinahubad ng Diyos kay Moises yung sandalyas. Amen? At hinubad po yon ni Moises. Ano po? Hindi po tayo pwedeng lumapit sa presensya ng Diyos. Yung nagliliyab na punong kahoy, ang nire-represent po nun ay presensya ng Panginoon. Amen? Anong pinagawa ng Lord kay Moises? Pinahubad yung sandalyas. Amen? Ano pong ibig sabihin nun? Pag-iwan sa karumihan, pagpapakumbaba sa Panginoon, at pagsunod sa Panginoon. Amen? Para po masamba natin ang Diyos nung may paggalang, kailangan po maintindihan natin kung ganong kabanal ang ating Panginoon. Amen? Ang Diyos po natin ay sobrang banal, walang bahid ng kasalanan. At nakakahiya pong lumapit sa Panginoon nang tayo ay hindi maayos ang puso. Amen? So, kung sasamba po tayo sa Panginoon, di mo ba kaya tayo sumasamba sa Panginoon, tanda yun ng pagsuko ng buhay natin sa Diyos. Amen? So, ayun po, nawa maintindihan natin kung gaano kabanal ang Diyos. Amen? Sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, at sobrang banal, kahit kailan ay hindi nagkasala, hindi nagkamali. Ganon po yung Diyos na ating sinasamba. Amen? And number 2 po, para po masamba natin ng Diyos na may reverence, na may pagrespeto, na may paggalang. Number 2, ito po ay, nasabi na rin kanina, na topic na po ni Mami. Number 2, aminin natin ang ating mga kasalanan at isuko ang ating buhay sa Diyos. Sabi po dito sa Isaiah chapter 6, verse 4 to 5, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at ang loob nito ay napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako'y isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Amen? Number 2 po, para po worship natin si Lord na may reverence, na may paggalang, dapat aminin natin ang ating kasalanan sa Panginoon. Kung ano man yung nagawa nating kasalanan sa Lord, sabihin natin, Lord, sorry, nagmadali ako. Lord, sorry, nagkamali ako. Patawarin mo po ako, may nagawa po kung hindi ka aya-aya sa iyong kaharapan. Aminin po natin. Huwag po tayong mahiyang umamin sa Panginoon. Kung ano man yung nagawa mong kasalanan in the past, o ginagawa mo ngayon, sabihin mo lang sa Panginoon. Aminin mo lang sa Lord yung mga pagkakamaling nagawa mo sa Kanya. Kasi po, ang maganda sa Panginoon, hindi po siya nandja-judge. Amen? Pag lumapit po tayo sa Kanya, nandyan po siya palagi, handang yakapin tayo pag tayo ay lumapit sa Kanya. Amen? Handa lagi tayong patawarin ng Diyos kapag tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Amen? So, para worship natin siya ng may reverence, aminin natin yung mga kasalanan na gawa po natin. Sabi nga po, sa Isaiah 59 verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen? So kaya pala sa times ng mga problema natin, piling natin, iniwan tayo ni Lord, yun pala, tayo pala yung lumayo sa Panginoon dahil sa pagkakasala natin. Piling natin, hindi tayo tinutulungan ng Lord, hindi niya naririnig yung mga panalangin natin. Yun pala,
may pagkakasala pala tayo nagawa sa Kanya, kaya hindi niya tayo marinig. Amen? So sabi nga po, yung kasalanan yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Hindi po natin mararamdaman yung presence ni Lord kapag may galit sa puso mo. Amen? Pag may inggit sa puso mo, pag may nagawa kang kasalanan. Ano po? So yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya hindi natin siya marinig. Amen? Kasi dahil sa kasalanan, yung po yung nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Amen? And katulad nga po ng sinabi natin kanina, kailangan lang po natin aminin sa Panginoon lahat ng pagkakasala natin sa Kanya. Sino po dito yung nahihiyang umamin ng mga kasalanan niya? Siguro lahat naman tayo, di ba? Nakakayang aminin. Bakit? Kasi nakakahiya yung ginawa natin. Pero pag kay Lord tayo nagsabi, hindi po niya tayo ito-judge. Andyan siya para makinig sa atin, para tayo ay patawarin. Ano pong sabi dito sa Isaiah chapter 6 verse 6? Pagkatapos, may isang seraphim sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Itinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayong naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis ang iyong mga kasalanan. Amen? Nung inamin po ni Isaias na siya'y nagkasala, na siya'y makasalanan, ano pong ginawa ng Panginoon? Tinaboy ba siya ng Lord? Hindi ka nakarapat dapat sa akin, lumayo ka sa akin. Ganun ba yung sinabi ng Panginoon? Hindi. Ano po ang ginawa ng Lord? Pinatawad siya ng Panginoon. Amen? So, lapit lang po tayo sa Panginoon. Alam mo nung po, lahat sa atin, tayo, may nagawa tayong kasalanan, wala pong perpekto dito. Taas nga po ang kamay ng perpekto. Wala. Lahat po tayo ay nagkasala. Amen? So, kung ano man po yung mga kasalanan na gawa natin, huwag po tayong mahihiyang aminin yun sa Panginoon. Aminin natin lahat sa Panginoon. Kasi pag tayo ay nakalaya sa kasalanan na yan, napakasarap po sa pakiramdam. Amen? Mapupuri po natin ang Diyos na wala ng guilt sa puso natin. Nakakaya mag-worship kay Lord, ganito yung ginagawa ko. So, makakapag-worship ka kaya sa Panginoon ng lubusan? Hindi. Ano po? So, para pong ma-worship natin si Lord na may paggalang, aminin natin yung mga kasalanang nagawa natin sa Kanya. Amen? Ngayon po, pwede po ba natin gawin yon mamaya? Ano po? Aminin natin lahat yung nagawa natin kasalanan. Amen? Sabihin lang natin sa Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. And sabi nga po dito, isuko natin lahat sa Diyos. Amen? Isuko natin ang ating buhay. Sabi nga po, habang tayo ay nag-worship, ano pong ibig sabihin nun? Isinusuko natin ang ating buhay sa Panginoon. Habang po nakataas yung kamay natin habang tayo nag-worship, ano pong ibig sabihin nun? Sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Habang nakataas yung kamay mo, ano po, inaamin mo na hindi mo kaya na wala ang Diyos. Amen? Ay sinusuko mo yung buhay mo sa Panginoon. Kaya tayo nagtataas ng kamay sa Panginoon. Sign po yun ng pag-surrender natin sa Panginoon. Amen? So, ayun po, para masamba po natin ang Diyos na may paggalang, na may reverence, aminin natin lahat sa Panginoon ang nagawa ng ating kasalanan at isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Di ba na-topic na naman to kanina? Ano po? So, malinaw naman sa atin. Ano po? Ang mensahe ng Panginoon. And, eto po, number 3 na po. Magpuri sa kahit anumang sitwasyon at panahon. Amen? So, last point na po to. So, sabi po dito sa Isaiah chapter 6 verse 8 to 9. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Nung sinabi ng Isaiah, nagtanong si Lord, nung napatawad na siya ng Panginoon, sinabi ng Lord, sino ang aking ipadadala? Sumagot si Isaiah, ako po, Panginoon, narito po ako. Pero ano sabi ng Lord? Umayo ka at sabihin mo sa mga tao,
Makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Pag ganyan ang sinabi sa'yo ng Lord, mag-share ako ng Word of God pero walang makakaunawa. Babahagi ko yung kabutihan ng Panginoon pero walang makikinig sa akin. Susunod ka ba sa Panginoon? Parang sa worship lang po. Kapag ba may problema ka na, ayaw mo na mag-worship. Pag mabigat na yung nararamdaman mo, hindi ka na makakanta sa Panginoon. Ano ba yung sinasabi ng Lord dito? Kahit ano man yung sitwasyon ng buhay natin, mag-fail man tayo, makaranas man tayo ng failure, makaranas man tayo ng mga problema at pagsubok, gusto ng Lord magpatuloy ka sa pag-worship sa Kanya. Patuloy mo pa rin itaas ang kamay mo at sabihin, Lord, mabuti ka sa buhay ko. Dakila ka sa buhay ko. Tapat ka sa buhay ko. Lord, kahit may problema, kahit may pagsubok, kahit nag-fail ako, Lord, itataas ko pa rin yung kamay ko para sa iyo. Magpupuri pa rin ako, Lord. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. Para pumasamba natin siya ng may reverence, ng may paggalang. Na kahit anumang sitwasyon ng buhay natin, kahit anumang panahon na meron tayo, patuloy pa rin tayong mag-worship sa Kanya. Na kahit minsan hindi mo na maramdaman yung presence ni Lord, Lord, nandiyan ka ba ba? Ba't ang bigat-bigat naman na nararanasan ko? Lord, nandiyan ka ba? Nag-fail naman ako. Lord, nandiyan ka ba? Kaya mo pa rin ba kayang itaas yung kamay mo? Kaya mo pa rin kayang mag-worship sa Panginoon? Sana po kahit ano po yung nararanasan natin, kahit ano po yung sitwasyon ng buhay natin, patuloy pa rin tayong mag-worship sa Panginoon. Patuloy mo pa rin sasabihin, Lord, mabuti ka, kahit hindi maganda yung nangyayari sa buhay mo. Amen? And, ayun nga po, sabi po dito sa, ito po yung maganda dito, na kahit ganun yung utos ng Panginoon. Sabi po sa verse 13, matariman ang ikasampung bahagi ng mga tao, sila rin ay mapupuksa. Parang pinutol ng puno ng ensina, na tuod na lamang ang natira. Ang tuod na iyan ay tanda ng isang bagong simula para sa bayan ng Diyos. Na kahit hindi maganda yung nangyari sa iyo, nandyan yung tuod, na paalala niyan, may panibagong simula ang Diyos para sa iyo. Amen? Na kahit hindi maganda yung nangyayari sa iyo ngayon, may mga pagsubok o problema ka man pinagdadaanan, mabigat man yung pinagdadaanan mo, nasasaktan ka ngayon, anong sabi ng Lord? Sa verse 13, may panibagong pasimula ang Diyos para sa iyo. Amen? So laging may panibagong simula ang Diyos para sa iyo. Anong ibig sabihin ng tod na yon? Ibig sabihin nun ay pag-asa. Pag-asang maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Kaya huwag kang titigil sa pag-worship sa Panginoon. Na minsan kahit hindi mo maintindihan yung kaparaanan ng Panginoon, hindi mo maintindihan yung nangyayari sa buhay mo, patuloy ka pa rin magtaas ng kamay para sa Diyos. Patuloy ka pa rin magpuri sa Diyos kasi ang Diyos natin ay banal. Ang Diyos natin ay dakila. Sa Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Na hindi ka magko-question sa Panginoon, Lord, bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Lord, kala ko ba ganito? Hindi mo ko-questionin yung Panginoon kasi siya'y banal. At alam mo siya'y Panginoon ng Panginoon, Hari ng mga Hari. At alam niya ang lahat ng bagay. At alam mo din dapat ang Lord ay laging may nakahandang magandang plano para sa iyo. Amen? And ano nga po sabi dito? Natitirang bayan. Anong ibig sabihin po nun? Remnant. Na kahit ang lahat ay tumalikod na, meron pa rin ilan na nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sino dito yung gusto maging remnant? Na kahit yung iba ayaw nang mag-worship, ikaw mag-worship pa rin sa Panginoon. Na kahit yung iba nabigo, umalis na sa church, hindi nag-worship, ikaw kahit mabigo ka man, patuloy ka pa rin mag-worship sa Panginoon.
Amen? So magpatuloy lang po tayo mag-worship sa Panginoon. Sabi nga, may panibagong simula, kahit sa maliit na bagay, kikilos ang Diyos. Bibigyan ka niya ng panibagong simula, panibagong pag-asa. Amen? And nga po, worship God with reverence. Aminin natin yung kasalanan natin. Kailangan natin maintindihan na ang Diyos ay banal. Amen? Kaya dapat din tayo magpakabanal. Amen? Isuko natin lahat sa Diyos. At magpuri tayo sa kahit anumang sitwasyon at panahon. And sabi nga po dito, sa Ezekiel chapter 1 verse 26 to 28. Ito may isang halimbawa nung nakita nila yung kaluwalhatian ng Panginoon. Sa ibabaw ng bubungan, naroon ang tila tronong yari sa sapiro at may nakaupong parang isang tao. Mula sa baywang nito pataas ay may nagniningning na tilang makinis na tanso. Sa ibaba naman ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw, na ang kulay ay parang bahaghari. Ganyan ang katulad ng kaluwalhatian ni Yahweh. Nang makita ko ito, ako'y nagpatira pa at may narinig akong tinig. Nung nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos, ano yung ginawa niya? Nagpatira pa siya. Anong ibig sabihin nung nagpatira pa? Siya ay lumuhod, na yung mukha ay nakatap doon sa sahig. Nakadapa. Ano po? Nung nakita niya yung kabanalan ng Panginoon, yung kaluwalhatian ng Panginoon, siya'y nagpatira pa. Amen? And balik po tayo dun sa ating text verse. Pero bago po yun, tumayo po muna tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Sino po dito yung excited na mag-worship sa Panginoon? Sino po dito yung gustong maranasan ang presensya ng Panginoon? Amen, alam ko pong nandito si Lord, nangungusap siya. At nandito ang kanyang presensya sa ating lugar. Sige po, pikit po tayong lahat. Isipin yung katabi mo, mag-focus ka lang sa pag-worship sa Panginoon. Seated on His throne, He was clothed in glory. Sa pag-worship, pikit po tayong lahat. Bago po tayo magpatuloy. Ngayon po, binibigyan po tayo ng opportunity ng Panginoon na aminin ang ating mga kasalanan sa Kanya. Sige po. Aminin natin sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Huwag po tayong mahihang lumapit sa Panginoon. Huwag po tayo mahihang magsabi sa Kanya. At hihingi natin doon tawad sa Kanya. At isubo natin ang ating buhay sa Kanya. Sige po. Yes, Lord. Yes,
Yes, Lord God. Sige po. Hingin natin ng tawad lahat sa Panginoon. Jesus, continue to go in this place, Jesus. Seated on his Fill this place in your presence. Jesus. He was clothed in glory, exalted high. Sige po right now, God's presence is in this place. And if you want to experience the fullness of His presence, just admit how sinful you are, how unworthy you are, at mararanasan mo ang kabanalan ng ating Panginoon. I don't know, but right now, God is impressing in my heart. I know worship yung topic natin, pero I sense in my spirit na marami dito. Minsan sa buhay mo, sumagi na sa isip mo ang magpakamatay. If you are that person, ihingi mo yan ng tawad sa Diyos. He was clothed Just repent right now. Ano man yung mga kasalanan, may mga ginagawa ka, palihim, patago, na alam mo na hindi nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Just repent. Ihingi mo yan ng tawad sa Panginoon. May nabibisita ang website na hindi naman dapat. May mga ginagawa ka na hindi alam ng leader mo, hindi alam ng Diyos, hindi alam ng pastor mo, pero alam ng Diyos. Right now, be humble enough to admit your mistakes. For God is here, He is holy, siya ay banal at karapat-dapat. Huwag kang mahiya na hingi ng tawad yan sa Panginoon. Kasi lahat ng lumalapit sa presensya ng Panginoon, niyayakap niya. Hallelujah. Hallelujah. exalted
ganon sa kabanal, ganon sa kadakila, ganon sa kalaking Diyos, na karapat dapat mag-alaya ng pagsamba. And right now, God is in this place. He is holy. At kung naiintindihan mo that God is here right now, kaharap mo siya, anong worship ang ibibigay mo sa Kanya? Yes, Jesus.
Sometimes, ang yabang-yabang namin, Panginoon. Feeling namin, deserve namin yung mga bagay. But right now, Lord Jesus, wala pala kaming maipagmamayabang sa'yo. Sapagkat banal ka at makapangyarihan, Lord Jesus. Kaya, Lord, nawa, Panginoon, maging kaluguran sa'yo ang buhay ng bawat isa. As Jesus, nakikita mo, Lord God, ang bawat kamay na nakataas sa'yo, ang bawat tuhod na nakaluhod, ang bawat isa na nagpapakumbaba sa'yo, Lord Jesus. Right now, Panginoon, patawarin mo kami, Lord Jesus, sa mga oras na hindi namin naibigay ang pagrespeto na karapat dapat para sa iyo. Patawarin mo kami, Lord. Hindi namin naibigay the best na papuri para sa iyo. And Lord, right now, ano man, Lord, yung karumihan sa puso ng bawat isa, patuloy po namin itong pinapalinis sa inyo. Hayaan mo, Lord God, patuloy na kayo po, O God, ang kumilos. Hayaan mo hugasan ng iyong kabanalan, ng iyong dugo, ang bawat karumihan sa aming mga puso. Lord, maraming salamat, Lord God. Salamat sa pagyakap, Lord God. Sa oras na to, salamat, Lord, for you are worthy, O God, of all glory, of all honor, of all praises. Kaya, Lord, tanggapin mo, Panginoon, ang pagpupuri ng bawat isa sa iyo sa oras na to. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Sige po, sa oras na to, let's give the best worship that we can give to our God. Yes. Muli binabalik namin